May kwento ako. Isa akong babae at share ko lang ang experience ko. Nagkaroon ako ng boyfriend noon. 2 taon na magkarelasyon. Nung una na makilala ko siya, may mga nagsasabi na sa akin na mag-ingat dahil marami daw ang nagsasabing nananakit siya sa mga ex niya. Pero hindi ko naman pinaniwalaan. At baka dala ng inggit, kaya sinasabihan nila ako ng mga ganon. Palibhasa ay sa akin nagkagusto dahil maganda ako. Wow! Gusto ko din siya dahil siya ang tipo ko. Pogi at matipuno ang katawan. Naging kami at sa loob ng 1 taon, wala naman kaming naging problema. Lalo na sa mga concern ng mga kaibigan ko na nananakit daw siya. Napansin ko lang, noon ay kapag nasa kalagitnaan kami ng aming churut-churut, medyo mabigat ang kamay niya. Sa kanya naranasan ko na habang nakahiga at habang nagse-cellphone sa kama, ay hinatak niya ang mga paa ko ng mabilisan, biglaan, para lang lumapit sa kanya. What? Pwede naman magpaalam o kaya sabihin ng jowa mo, diba? Come here, baby. Walang ganon. Ba't may paghatak? Sa kanya ko lang naranasan na kapag nanggigigil siya sa jurot-jurot, ay napipiga niya ang braso ko na dahilan ng pagpasa ng mga braso ko. At kapag nakikita ng mga kaibigan ko yung mga pasa, dinadahilan ko na lang na sa buwan ng dalaw ko, yan, kaya nagkakapasa. Hindi pa more. Hindi ko naman masabi na dahil yun sa gigil ng jowa ko. Okay kami sa unang taon. Pero nung sumunod na mga taon, naging mahigpit siya. Hindi lang literal, pero sa lahat ng aking galaw, halos lahat ng napapalapit na lalaki sa akin, kine-question niya. Bakit daw ako nilalapitan? Bakit ko daw kinakausap? Nagtatanong. Doon nagsimula na pagbuhatan niya ako ng kamay. Hindi lang isa, naulit pa ng naulit. Tama pala yung mga babala sa akin ng mga kaibigan ko noon. Pero di ko siya hiniwalayan. Ay, bakit naman? Pinagtatakpan ko pa. Kahit nakitang-kita na ng mga tao ang black eye ko. Sinasabi ko na lang, nabagsakan kasi ako ng bakal sa mukha. Pero ang totoo ay dahil sinuntok ako ng jowa kong ito. Ay, iniisip ko kasi baka magbabago naman siya. Baka kapag guminhawa ang buhay namin, maging mabait siya. Baka sinusubok lang ako, kaya hindi ko siya susukuan. Baka bumalik yung unang taon na wala kaming problema, kaya magtitiis ako. Pero nung namasukan na ako bilang kasambahay, napalayo ako sa kanya at di pa rin siya nagbabago. Tamang hinala. Sinabihan niya pa ako na, ikaw malayo ka na at baka iniiputan mo na ako sa ulo. Kapag day off ko naman, siya naman ang lagi kong pinupuntahan. Hindi niya maalis yung selos at 3 buwan na ako sa pinapasukan ko. Doon ako nagulantang. Dahil may sinend siyang picture na kasama niya ay isang matandang babae. Katabi niya sa kama.
Hindi ako makapaniwala na siya na punong-puno ng hinala, siya pa ang maglolo ko. Dito na ako natauhan na tama na. Ito na ang katapusan ng pagpapantasya ko na magkaroon ng magandang buhay kasama siya. Kaya, bye. Bye! Bye talaga.